Naniniwala ba kayo sa taong nabigyan ng tahas? Marahil ilan sa mga tagapakinig ay pamilyar na ang salitang tahas. Lokal na salita ito sa mga taong nabigyan ng misyon. Lahat naman ng mga tao may misyon, Sir Seth. Para umunlad, para sa pamilya, anak, at para sa kung anong gustong gawin. Lahat po ng ito misyon. Pero sa usaping tahas sa iba na. Dahil ang tahas ay misyon ito hindi para sa sarili, pamilya at kung ano-ano pang pansariling kapakanan. Ang tahas ay pagtulong sa kapwa. At ang misyong ito ay mula sa mga sugo. Katulad ng mga anghel, santo, diwata at marami pang iba. Pero iisa lamang ang pinakapunot dulo. Mula din ang lahat ng ito sa may likha. Sadya nga lang na may napiling mga nilalang para bigyang katungkulan para iparating sa mga tao na totoong umiiral ang mga kakaibang bagay at pagtibayin ang mga pananampalataya at paniniwala. Sa lalawigan ng Tabon-Tabon sa Leyte, may nagngangalang Ben. Meron itong tahas at may pambihirang katangian. Taong 1975, isinilang si Ben at labis na ikinagulat ng kumadrona na si Aling Tisay nang lumabas ang bata na wala ng buhay. Kahit anong tapik at yugyug sa katawan na hindi gumagalaw ang bata noon. Pero nang ilapag sa banig, kahit anong pasa sa ayos ng kumadrona, lagi umanong nakadipa ang kamay nito. Pinapatagilid, pinataob, maging pag-unat din sa mga kamay at paa. Pero tumitihaya ang bata at kusang dumidipa ang kamay nun. Mantakin mo wala ng buhay yan at hindi na pumipitik ang pulso. Pero kusa umanong gumagalaw ang katawan. Kinilabutan uman noon ang kumadrona. Ang nanay naman ng bata na itago na lamang natin sa pangalang Annabel. Hinimatay. Lalo na nang malaman nitong patay na ang anak niya. Habang ang ilang mga kasama naman sa bahay, sina Lola Karing at Lolo Toro, hindi mapanatag nang makita ang bata. Bukod kasi sa patay na ito, nakikita nilang hindi din ito pangkaraniwan. Para bang may sapi ang paslit nun. Wala na ring tatay si Ben na mga panahon na ito. Napabuntisan lamang si Nanay Annabel at hindi pinanagutan. Nagkaroon siya ng pag-ibig sa isang lalaking hindi lubos kilala. May nangyari sa kanila. Siyempre, alam niyo na yun, di ba? Pero pagkatapos noon ay bigla na lang hindi nagpakita ang lalaki. Napasa-sign of the cross ang kumadrona. Nagsambit ng mga dasal habang makikita naman sa mukha ang matinding pagkatakot. Mahabaging langit, ano bang nangyayari? Kung may kinalaman dito ang masama, naway lubayan ang labi ng bata. Sa ngalan ng Ama, itinataboy ko kung sino man yang nasa katawan ng bata. Jesus ko, Karing! Totoo bang nakikita natin? Hindi naman pwedeng hindi, Toro. Tatto tayong nakakita. Huwag ka nga makahawak masyado sa balikat ko Kitang sumasakit na itong likod ko Muling hinawakan ng kumadrona ang bata at maniwala man kayo o sa hindi. Pumitlag ang sanggol. Naanimoy naggulat ito habang tulog. Halos himatayin ng kumadrona sa gulat. Napahawak pa ito sa dibdib na parang aatakihin. Tinitigan niyang maigi ang bata hanggang sa napansin niyang humihinga na ito. Napatingin ang kumadrona sa dalawang matanda. At makikitang sobrang takang-taka din sila. Aba, buhay ata ang bata, Tisay. Baka tingin mo lang patay dahil natutulog. Tingnan mo, humihinga. Sandali nga, oo nga, humihinga at buhay pa siya. Salamat. Salamat, Karing. Buhay ang apo ko. Naku, salamat. Dininig ng Diyos sa mga panalangin ko. Ano? Buhay? Ay, salamat. Kinarga ni Lolo Toro ang paslit. Dito palang umiyak ang bata. Hindi nakakibo si Tisay.
Dilat na dilat ang mga mata na parang hindi makapaniwala nun. Natitiyak siyang patay ang paslit. Wala nang pulso ito. Nangingitim na rin at lampas kalahating oras nang sinasalba yon. Magpaganon pa man ay inisip na lamang ng komadrona na isang himala ito. Sa dami ng pinaanak ni Aling Tisay, yun pa lamang umano ang unang beses na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Naalala niyang sabi ng kanyang nanay na dati ding komadrona, kapag nakadipa ang bata, buhay man o patay, may ibig sabihin ito. Maaaring ang bata ay isang bertudes at kapag lumaki ito ay makikitaan ng kakaibang katangian. Hanggang doon lang ang alam niya dahil hindi pa naman naranasan ng nanay ni Aling Tisay ng ganito. Hanggang sa paniniwala at sabi-sabi lang mula sa mga naunang komadrona. Kaya hindi ito naging sapat para bigyang konklusyon ni Aling Tisay na isang bertudes ang bata noon. Sa halip, inisip na lamang nito na isang himala ang nangyari. Samantala, nang magising naman si Annabel ay tuwang-tuwa ito. Napapaiyak na lamang habang nakikita ang anak na nasa kiliran at masigla ang muka. Mabuti naman at nagkaulirat ka na. Buhay ang anak mo. Hindi ko maipaliwanag, may nangyari matapos kahimatayin pero hindi na importante yon. Basta buhay ang bata at sa ngayon, tingin ko'y napakalusog nito. Matapos nun ay binabagabag ang komadrona. Bagamat nakapagpasya siyang isang himala nga iyon pero may sumasagi talaga sa isipan niya na may kakaiba bukod sa himala. Kung kaya naman dahil dito, napag-isip-isip ni Aling Tisay na idulog sa albularyo. Pinunta niya ang pinakamatandang ermitanyo sa kanilang lugar na itago na lamang natin sa pangalang Mangkalo. Isa sa pinakamagaling at kilalang manggagamot sa lugar ng Tabon. Halos 100 na ang edad nito. Pero maliksi pa rin at biyasa sa larangan ng panggagamot, partikular na sa panggagamot na organiko. Tao po! Tao po! Mangkalo! Tao po! Sangbit ni Aling Tisay. Sa mga sandaling yun ay nakarating na ang komadrona sa bahay ng matanda. Napakatahimik, parang walang tao, hanggang sa nakita niya si Mangkalo. Sa likod ito ng bahay at may kung anong pinagkakabalaan. Kagad namang tinungo ito ni Aling Tisay pero habang papalapit siya, tinatawag niyang matanda. Nakapagtatakang hindi man lamang umano ito tumutugon. Salip ay nakatayo lang at may hawak na baong umuusok. Hanggang sa, alam ko ang sadya mo dito, Tisay. Kagabi ko pa nalaman. Patungkol ba ito sa sanggol na kakasilang pa lang? Tama ba? Hindi kagad nakapagsalita si Aling Tisay. Nagulat ito kung paano nalaman ng matanda ang nangyari. Malayo naman ang bahay nito. At napaka-imposible ding may naghatid ng impormasyon dahil wala namang ibang naroroon sa bahay na pinaanakan kundi tanging pamilya lamang at walang nakiusisa nun. Parang ayan nga po. Pero tanong ni Aling Tisay nang maudlot ito dahil biglang sumabat ang matanda. Bakit ko nalaman? Ganun ba? Parang hindi mo naman ako kilala, Tisay. Hindi ba nabanggit ng nanay mo ang kaya kong gawin? Bueno, ang ginagawa ko ngayon ay pagpapasalamat. Isang ritual sa pagtawag ng mga sugo para iparating sa kanila ang taos-puso kong pasasalamat. Tama po, pero para saang pasasalamat po ba yung ginawa niyo at bakit po? Tanong ni Tisay. Nagulat na lamang siya sa mga sumunod na salaysay ni Mangkalo. Ayon dito, ang pagpapasalamat daw ay dahil sa sanggol na isinilang na may tahas. Walang iba kung hindi ito yung batang sinalba ni Aling Tisay kagabi. Nakakapanglambot tumano ng tuhod ang awit ng mga anghel sa kalangitan. Isabay pa dyan ang tila nagbubunying mga elemento na naramdaman niya kagabi. Nagtaka si Mangkalo kung bakit may pangyayaring ganon. Kung kaya't nagsagawa siya ng pagtawas.
Dito niya nakitang isang sanggol na kakasilang pa lang at nagtataglay ng basbas mula sa mga sugo at mabubuting elemento. Kung ganon, Mang Kalo, totoo pala. Kapag nagsilang ng isang sanggol na nakadipa ang kamay, yun ay may katangiang matatawag na likas na bertudes. Pero patay na yung bata tapos nabuhay uli. Ano po bang ibig sabihin nun? Yan ang nakakamangha dyan. Kung buhay ang bata pagkalabas at nakadipa ang kamay matapos mong ilapag, bertudes pa din yon. Pero patay at muling nabuhay. Ang ibig sabihin niya na isang sanggol pa lang, bukas na ang katawan ng bata para tumanggap ng mga iba't ibang klase ng karunungan. Bukas na rin ang ikatlong mata nito. Ang pagkamatay panandalian at muling pagkabuhay, pagdurugtong ito sa magkakabilang panig mula sa mundo ng espiritual at mundo ng mga tao. Di ba nga, kapag sumakabilang buhay ka makikita mo na ang totoong mundo. Paano kapag nakabalik ka sa pagbuhay, dalawang mundo na makikita mo. Parang panaginip lang pero hindi. Ang bata ay kinakailangan ng sapat na gabay. Ito ay para tahakin niya ang landas na tama. Kapag napabayaan ang batang ito, maraming makakapagbaliktad ng kanyang pananaw. Pwedeng demonyo at hindi pwedeng mangyari yon. Napakadelikado ng bata kapag naging masama balang araw. Malupit pa ito sa pinakamalupit na hindi pangkaraniwang tao. Sos Maria Santissima, mahabaging langit. Huwag naman sanang magkaganon. Mang Kalo, ano po bang dapat gawin? Sasabihan ko po ba yung nanay niya? Tanong ni Aling Tisay. Makikita sa mukha na kumadrona ang matinding agam-agam. Gawin mo ang dapat, Tisay. Nakadepende sa'yo. Kung ako naman ang tatanungin mo, maikli na lang na buhay ang natitira sa akin. Kung gagabayan ko ang bata ay hindi ito magiging sapat, lalo't kakasilang pa lamang niya. May nakasabit na kwintas dyan sa portahan. Kunin mo at ipasuot sa bata. Ginawa ko yan kaninang umaga at para sa kanya yan. Mabuti at narito ka. May itatanong ka pa ba, Tisay? Umiling si Aling Tisay. Hindi niya alam sa sarili kung masaya ba si Mang Kalo o hindi. Halong emosyon kasi ang nakikita dito sa matanda. Nakangiti pero parang may kinukubling takot. Matapos noon ay tinungo niya ang portahan. Sa ibabaw nakasabit ang kwintas. May kahoy na tila inukit na parang santong maliit. Pero ang kahoy ay isang sinukuan. Hindi na tinanong pa ni Aling Tisay kung para saan. Hindi naman maipagkakaila na ang ganitong gamit proteksyon ay para sa masasama. Habang naglalakad pa uwi, nag-iisip na maigi si Aling Tisay. Hindi niya lubos mapagtanto na may kaganapang ganito. Nag-aalangan din siya kung ipagtatapat ba niya o hindi sa nanay ng bata ang totoo. Hanggang sa napagpasya niyang gagabayan niya na lamang si Annabel. Pero hindi niya muna sasabihin ang nakakubling hiwaga sa kanyang anak. Sa paglaki na lamang nito, para maintindihan kagad. Sa oras na makitaan ng abilidad ang bata na hindi pangkaraniwan, doon na niya sasabihin na may tahas ang bata mula pa pagkasilang. Dumiretso na sa bahay ni Annabel si Aling Tisay. Inabot niya ang kwintas sa matandang si Lolo Toro at sinabing ipasuot ito sa ang sanggol. Nagtaka pa noon ang matanda pero ipinaliwanag ni Aling Tisay na pangontra daw sa sakit at masamang banta ang kwintas. Dagdag ni Aling Tisay, babalik na lamang umano siya makalipas ng 1 linggo. Ayun, ginawa nga ito ni Aling Tisay. Ganon din ang pagkonsulta sa albularyong si Mang Kalo. Sabi ni Mang Kalo ay wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Araw-araw siyang nagtatawas at sinusuri niya ang kalagayan ng bata noon. Kapag nagkaroon ng kamalayan ng bata ay baka doon na magsisimula ang mga hindi pangkaraniwang kinikilos niya. Basta, bantayan lang daw nila ito at abisuhan palagi ang magulang sa dapat gawin.
Ilayo ang bata sa mga mataong lugar. Hanggat maaari ay wag muna itong igala. Pinabinyagan po ata nung isang araw. Ben ang pangalan ng bata, Mang Kalo. Nakita ko kahapon ang itsura niya. Parang may sarili ng isip, tapos kung tumitig, parang malinaw ang mga mata. Hindi na bago yan. Lalo na't sa katulad nating naniniwala sa mga misteryo at maiiwaga. Natural lang yon dahil may taas na dala ang sanggol. Patuloy sa pagsabaybay si Aling Tisay. Katunayan ay mas nabibigyan pa niya ng pansin ng pamilya ni Annabel kumpara sa sariling pamilya. Hanggang sa lumaki si Ben at nag-edad 6 na ito. Napakamasayahing bata. Hindi mo makikitang nakasimangot ang mukha at tiyakin. Parang malaking tao kung mag-isip. Napakatalino at matanong. Natutuwa noon si Aling Tisay dahil nagagabayan ng mabuti ang bata. Pero isang hapon, nang mapabisita si Aling Tisay, nagtanong si Nanay Annabel kung bakit mas napapadalas ang pagbisita ng kumadrona. Kung ituring pa daw ang kanyang anak ni si Ben ay para na ring sariling anak. Napapansin mo na din pala. Hanggang ngayon ay nasa isip ko pa rin ang nangyari ng isilang siya. Malaki ang pasasalamat ko na mabuhay siyang muli. Para bang may hatid na swerte ang bata. Masaya ako kapag nakikita ko siya palagi. Napamahal na ako sa kanya. Ipagdadamot mo ba yon? Ikaw naman, Tisay. Siyempre hindi. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Masyado lang siguro ako nag-iisip. Annabel, may itatanong lang sana ako. May kakaiba bang kinikilo si Ben? Ang ibig kong sabihin, kumpara sa ibang bata dito, may napapansin ka ba na ginagawa ni Ben na hindi ginagawa ng iba? Nag-isip ng malalim si Nanay Annabel. Nakakunot ang mukha habang nakatitig sa malayo. Maya-maya'y napabuntong hininga ito. Ayon sa kanya, meron daw. Para umanong kinakausap ni Ben ang sarili. Bigla na lang umanong nawawala ang bata samantalang nasa beranda lang naman daw ito naglalaro. Ilang minuto niya itong hinahanap. Tapos ay bigla niya na lamang makikita ang bata na nakaharap sa altar. Para bang kinakausap ang imahe ng Ama. Hinahayaan lang naman ni Nanay Tisay at baka kasi nalingat lang siya. Pero napapadalas daw ito. At minsan niya nang inobserbahan. Tiningnan niya maigi ang anak si Miranda tapos tatayo na lamang daw ito bigla. Maglalakad. Kapag napapadako daw ito sa isang aligay ay hindi niya na nakikitang lumulusot sa kabila. Napapatakip na lamang ng bibig si Nanay Annabel. Alam niya sa sarili na kasunod noon ay nasa silid ng bata. Nasa tapat na naman ito ng altar. At ayun nga ang nangyari. Dahil nang silipin niya umano sa pinto, naroroon ang bata. Pero pinilit niya ang sarili na hindi paniwalaan ang mga nakikita kasi talagang hindi ito kapanipaniwala. Kinausap niya naman ang anak pero ngumingiti lamang ito at tila nagtataka pa. Nasaan na ba yung batang yon? Anak! Anak, umari ka nga't sandali o baka matisod ka sa hagdan. Dahan-dahan lang. Na mga sandaling yon, tinawag ni Nanay Annabel si Ben. Nasa silong lamang pala ito at naglalaro. Oh, kamusta na yung mahal kong si Ben? Ang gwapo naman ng batang ito. Huwag ka maglalaro sa malayo Dito lang sa paligid ng bahay. Nako, may mga nakakatakot dyan sa paligid kung alam mo lang nako ka. Bungad ni Aling Tisay na nang magmano sa kanya ang paslit nun. Hanggang sa may sinabi ito na siyang ikinagulat nilang dalawa. Mga kaibigan ko lang naman yung naririyan sa paligid. Tsaka hindi naman sila natatakot. Nakakaaliw nga po Mapagbiro at madalas gusto makipaghabulan. Natulala na lang si Nanay Annabel sa mga sandaling yon. Dahil alam niya sa sarili na wala namang kalaro ang kanyang anak. May mga bata sa lugar pero nasa kabilang banda ito at hindi lumalapit sa kanila. Nagkatitigan ng dalawa at tila alam ng isa't isa ang kapwa na iisip. Anak, sino naman ang mga kalaro mo dyan? Wala naman ata akong nakikita Ikaw talaga. Wika ng nanay niya.
Pero ngumiti lamang ang bata. Tapos ay nagkumahog ito ng takbo patungo doon sa may silid. Ayan o, tingnan mo. Nasa harap na naman ng altar yan panigurado. Napapailing na lamang si Aling Tisay. Tumayo ito at sinundan si Ben. At doon ay hindi nga nagkamali ang nanay ng bata. Nakikita ni Aling Tisay na nakaharap nga ito sa altar na para bang may kinakausap sa isip. Naku, matagal na atang nagsimula ito. Annabel, teka, ako na lang pupunta dyan. Si Ben, kaya ako napapadala sa pagbisita dahil para malaman ang mga kinikilos ng anak mo. Sa pagpapatuloy nga ng pagsasalaysay ng komadrona, ipinaliwanag niya na ang lahat sa kung anong meron sa bata. Ipinaalam niya rin na maging si Mang Kalo ay nakasubaybay din sa pamamagitan ng pagtatawas doon. Na si Ben ay isang batang likas na bertudes. Bata pa lang ay nasa kanya na ito. At malamang, isa itong taas na ipinagkaloob ng mga sugo para sa kabutihan. Lahat umano ng kinikilos ngayon ni Ben, indikasyon na nagsisimula ng mawisayan ng bata ang dalawang mundo. Mundong espiritual at mundo ng mga tao. At ugali ng paslit ay maaaring may nagdidiktang gabay dito na hindi nila nakikita. Di ba nga, parang may nililihim yung anak mo. Isa lang ang ibig sabihin niyan. May gabay siya at malamang mabuti ito. Naguguluhan lang siguro siya dahil iniisip niya na kung anong nakikita niya nakikita mo rin. Ano? Ganun ba? Si tatay ganun din yung sinasabi niya sa akin. Na baka may nakikita yung bata na hindi nakikita namin. Si nanay napapansin na rin yung kinikilos niya. Nababahala nga ako Para bang Jesus ganun? Parang Mesiyas yung anak ko? Hindi ako sigurado dyan, Annabel, pero parang ganun na nga. Ito palang si Nanay Annabel. Hindi na iba sa kanya mga sinasabi ni Aling Tisay. Relihiyoso kasi si Nanay Annabel at naniniwala ito sa mga mahihiwagang bagay. Kahit ang katagang tahas at bertudes, alam niya. Sa hindi pa nakakaalam kung anong bertudes, dalawang klase po ito. May likas at meron ding nag-aral para maging bertudes. Nagiging divino at may basbas sa panig ng kabutihan. Ang mga taong ganito ay may mga katangiang hindi maipaliwanag. Kagaya na lamang ng mga albularyo at iba pang tao na may abilidad. Pero may bertudes din na siyang likas at katulad ni Ben na hindi na kinakailangan pa ng agimat. Dasal na orasyon at iba pang inkantasyon para magkaroon ng abilidad na hindi makikita sa iba. Natural na kay Ben ang abilidad na nakakamangha. Ang iba dito kapag hindi na unawaan, pinagtatawanan lang at tinatawag na baliw. Yun naman talaga yung pumapasok sa isip natin sa isang tao na hindi pangkaraniwan ng kinikilos at binibigkas na salita, di ba? Pero mag-iingat ka. Dahil kapag nagalit ang mga yan at nakapagbitaw ng kataga, lalo na yung mga maldisyon, napakadelikado. Sinasakyan ito ng mahika mula sa magkaibang panig. Kapag demonyo ang sumakay, tiyak na mababati ka at magkakaroon ng sakit na hindi mapapagaling ng doktor. Yun ang tinatawag na usog, bati at na malediksyon. Balik tayo sa kwento. Mula nang malaman ni Nanay Annabel ang lihim sa pagkatao ng kanyang anak, hinigpitan niya na ang pagdidisiplina dito. Lalo pat sinabi ni Aling Tisay na gabayan ito sa kung anong tama. Dahil kahit mabuti ang mga kaibigan ni Ben ngayon, hindi pa rin maiiwasang may magkaka-interes sa bata. Lalo na ang demonyo o hindi naman kayo mga taong may mga taglay na itim na karnungan katulad ng mangkukulam. Pwedeng gamitin ng bata bilang alay upang mas palakasin pa ang angking kapangyarihan nun. Pero kahit anong bantay dito ni Nanay Annabel at abiso, tinatawanan lang daw siya ng bata na animoy, naguguluhan sa kanya. Ano ba yan, Nay? Nakakatawa ka po. Wala naman akong ginagawa maliban na lang sa paglalaro Ang higpit niyo naman sa akin. Bakit, Nay? Masasama po ba yung mga kaibigan ko? Kung sino at anuman yung mga nakikita mo, hindi ko alam kung mabuti ba o masama, anak. Hindi tao yung mga kaibigan mo.
Hindi namin sila nakikita. Ikaw lang yung nakakakita sa kanila. Pakiusap anak, sumunod ka na lang sa akin. Hindi kagad nakapagsalita si Ben. Parang matatawa ito kung kaya naman nadismaya si Nanay Annabel. Baka hindi naniniwala sa kanyang bata. Si nanay talaga. Nay, matagal ko na pong alam na hindi sila tao. Alam ko yun. Matagal ko na rin pong alam na ako lang ang nakakakita sa kanila. Nililihim ko lang sa'yo dahil alam kong matatakot kayo. Pero nay, mabubuti po sila. Pinadala sila dito ng kaibigan kong si Jeremiel. Yung maputing mama, basta matangkad tsaka pogi. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Annabel. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot pero namamangha ito sa sariling anak. Para bang napakakampante nito at tuwang-tuwa nun. Dagdag pa ni Ben. Yung lolo niya itinakot niya minsan. Sunod kasi ito ng sunod kay Eon. Inutusan niyang kaibigang nakatira sa ikatlong mangga na takutin ng lolo. Tumakbo na Tuwang-tuwa ako na lalo na nang pagalitan siya ng lola. Para daw kasing bata ang itsura. Napabuntong hininga na lamang ang Nanay Annabel. Niyakap ang bata at nilalarawan sa isip ang magiging kinabukasan nito. Tiyak na hindi niya magugustuhan. Pero anuman o manong mangyari, susuportahan niya si Ben. Lumipas ang ilang araw ay napapansin ni Nanay Annabel na panay kamot ang bata sa kanang bisig. Tapos nakasimangot ang mukha na para bang naiirita. Tanghali nun, nakasilip ang bata sa bintana doon sa silid nila mag-ina. Lalapit sana si Nanay Annabel para magtanong kung may problema ba. Pero ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang kanang kamay ng bata. Parang nagliliwanag yon. Tinitigan pa itong maigi ng ina kung hindi ba siya nagkakamali. Pero totoo ang nakikita niya. Katunayan, yung sulok ng haligi ay tinatamaan ng liwanag nun. Mula sa kamay ni Ben. Pero yung bata ay tila wala lang at kamot lang ito ng kamot at patuloy sa pagkairita. Teka anak, ayos ka lang ba? Yung... Wika ni Nanay Annabel nang maudlot ito. Bigla na lang humarap sa kanyang bata. Napaatras si Nanay Annabel. Yung mga mata kasi ni Ben, parang bumbilya, nagliliwanag. At kitang-kita ni Nanay Annabel na nagpapatay sindi pa ang liwanag sa tuwing pumipiyok ang bata nun. Pero nang magsalita na si Ben, bigla na lang nawala ang liwanag. Maging sa kanang kamay ng bata ay nawala rin tapos nakangiti na ito at... Bakit nay? Ba't parang takot po kayo? May problema po ba? Wika ni Ben na mas lalong nagpabagabag kay Annabel. Anak, may kakaiba ba sa katawan mo? Wala naman po, nay. Kasi may lalaki po doon, doon sa labas ng bakuran. Ang sama ng titig niya dito sa bahay. Ewan ko ba basta umalis na lang bigla. Walang maisip na tugon si Nanay Annabel. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero naniniwala siya sa bata na totoong may nakita nga ito na tao. Pero ang tanong, sino naman kaya yon? Natitiyak ng Nanay Annabel na ito ang naging dahilan kung bakit may kakaiba sa katawan ng anak niya. Ipapaalam niya sana kay Aling Tisay kaso minabuti niya munang obserba ng anak nun. Pagkalipas ng ilang araw ay wala namang nangyari. Hindi na naulit pa ang ganong tagpo. Kung kaya noon ay napagpasya niya ng tuluyan na isarili na lamang kung anong nakita nun. Hanggang sa tumungtong na ang bata sa edad na 11 taong gulang. Kung magsalita ito, lahat may punto na umano sa edad na yon. Yun bang sobrang solido ng bawat binibitawang kataga? Tapos hindi din to basta-basta nakikipag-usap ng kung sino-sino. Napakatahimik na bata at seryoso. Yung tipong ugali ay nasa edad 30 na. Kung noon mapaglaro at kinakausap ang sarili, ngayon hindi na. Parati lang itong nasa bahay. Kung lalabas naman ay hindi din lumalayo. Nasa paligid lang at nakatayo. Na para bang napakalalim ng iniisip niya.